Pinoklama na kahapon ang 52 party list na nanalo sa nagdaang midterm elections. Ayon sa COMELEC, 59 na upuan ang ipinamahagi sa mga nanalong partido kung saan tig-3 pwesto nakuha ng Akbayan at Tingog na nanguna sa party list race. Tig-2 pwesto naman ang nakuha ng 4-piece party list ACT-CIS at Ako Bicol. At tig-1 pwesto naman ang 47 partido. Hindi naman natuloy ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List na nakakuha ng 3 pwesto at Bagong Henerasyon Party List na may 1 pwesto bunsod ng pending cases. Kaugnay niyan sinabi ni Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema sa panayam ng DZXL News na nag-ugat sa isang seryosong aligasyon ng Kabataan Party List laban sa kanila noon pang 2019. Pagtataka pa ni Cardema bakit ngayon lamang ipinunto ito ng COMELEC gayong hinayaan silang makaupo sa Kamara noong 2019 at 2022. Dapat kung ganun pala, sinabi na nila na mas maaga. Kaya lang baka hindi nila sasabihin ng mas maaga kasi pwede kami mag-file ng kahit anong remedy dun eh. Isang kayo nakakita nung araw na mismo ng proclamation, saka mo sasabihin na, na hindi kasali. Hindi naman kami basta-basta lang na nanalo, na parang panghuli o pang-isa lang. Nandun kami sa pinakataas. Ibig sabihin, milyong-milyong Pilipino yung pumili sa Duterte Youth para maging kinatawan nila. Balak naman ng partido na idulog sa Korte Suprema ang umano'y pang-abuso ng COMELEC sa kanilang kapangyarihan. Siyempre, ilalapit mo sa Supreme Court yan. Kasi napakaraming kaso naman ng COMELEC na talagang dinedeklara ng Supreme Court na abuso kayo, grave abuse of discretion yung ginawa ninyo. So, yun ang ipafile natin ngayon sa Supreme Court. Alam nyo, kahit hindi tayo abogado, hindi kayo abogado, makikita nyo may grave abuse of discretion eh. Nagbabala naman si Cardema na isisiwalat ang manawakan umanong korupsyon sa mababang kapulungan kapag hindi sila nakaupo sa Kamara. Pag kami hindi nyo pinaupo, sabihin ko talaga kung sino mga kurakot sa Kongreso at nagbibigay ng bilyong-bilyong pondo doon. Yan, sige. Ituloy nyo lang yung panggigipit. Ayaw nyo kami hayaan mga upo at kahit maging oposisyon kami doon, maging mapatunayan na hindi rubber stamp yung Kongreso. Diba? Awayin lang namin yung kaaway namin, yung mga NPA at makakaliwa. Yan na, advokasya namin sa gobyerno eh. Ba't kami pa yung, kung sino pa yung hindi nangungurakot, kung sino pa yung hindi vote buyer, kung sino pa yung may tunay na advokasya para sa masang Pilipino at binoto naman ng milyong-milyong Pilipino, kami pa yung i-hold sa napakawalang kwentang bagay. Samantala, kinagulat naman ng Bagong Henerasyon Party List na hindi sila kasama sa proklamasyon ng mga nanalong partido sa midterm elections. Gulat din po kami dahil nakuha lang po namin. Actually, we weren't even notified about it. Bakit po, ma'am? Bakit daw? Ang sabi, ang narinig ko lang ngayon sa news, dahil wala naman kaming kopya ng kahit ano, ang sabi, may nag-file daw ng case against us sa pangalang, hindi ko matandaan kung anong pangalan ng abogado, na nag-file ng case against us, na hindi ko rin alam kung kailan, dahil kahit isang kopya sa lahat ng mga registered addresses namin, wala kaming natatanggap. Si Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera sa panayam ng DZXL RMN Manila.